Hello mga karelasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang mga uri ng lalaki na dapat mong piliin. So ladies, kung kayo ay nahihirapan, hindi kayo makapag-decide kung anong klase ng lalaki, kung anong katangian ng lalaki ang gusto mong piliin. I'm sure may mga babae dyan na may mga options. Yung iba maraming nanliligaw. So, nahihirapan kayong mamili. So dito, bibigyan ko kayo ng tips kung anong klaseng lalaki ang dapat nyong piliin. Disclaimer tayo. Itong mga sasabihin ko ay huwag nyong masyadong seryosohin, okay? Kasi ito ay katatawanan pero may halong katotohanan. So ladies, kung gusto nyong malaman ito, manood kayo. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, hindi kuripot. Alam nyo ladies, isa ito sa dapat nyong tignan. Sa umpisa pa lang, sigurado na nagde-date kayo, getting to know each other, at obserbahan mo na siya pagdating sa kaperahan, sa paggastos. Madalas, kapag bago-bago pa lang kayo, I'm sure na kadalasan lalaki ang nagbabayad, gumagastos. Kasi most of the time, mga lalaki talaga ang in charge sa mga ganyan, sa mga unang pagkakataon. So, kapag tumagal na kayo na lumalabas, I'm sure na meron ng sharing dyan. Pero napakahalaga ang bagay na ito. Kapag ang lalaki ay kuripot, ayaw maglabas, ayaw gumastos. Kung gumastos man yan, nakikita mo na parang pilit na pilit siya. Parang labag sa kanyang kalooban na maglabas ng pera. Kasi alam nyo, ang lalaking nagmamahal ng tunay, yan ay hindi manghihinayang na maglabas. Okay? Kaligayahan pa niya yan. Kasiyahan naming mga lalaki na itirit ang aming mahal sa mga gusto niya. Siyempre, kailangan na naaayon din naman sa kung ano ang kakayahan ng lalaki. Kasi mahirap naman na pinipilit ng lalaki ang sarili niya, pero hirap na pala siya. Although, majority pa rin ng mga lalaki sa mga ganyang bagay, gumagawa ng paraan yan para i-treat niya, para maging masaya ang pagsasama nila kapag meron silang date, meron kayong pupuntahan, gagala, kakain, mamamasyal, or kung ano man yung gagawin ninyo. Kapag ayaw gumastos ng lalaki, etchapwera na yan. Tanggalin na yan sa listahan, okay? Kasi kapag naging kayo in the future, nako, sigurado na hindi ka pahahawakin ng pera. Siya ang magdidikta ng finances. Siya ang magbabudget at hindi ikaw. Kaya red flag yan mga ladies. So, punta na tayo sa number 2. Ito yung marunong mag-sorry. Humihingi ng patawad. Kapag nagkamali siya, meron siyang ginawang kalokohan, nagsosorry siya. Siya ay humihingi ng paumanhin. At kapag mali ni Mrs., may mga lalaki na humihingi pa rin ng apology kahit hindi naman nila ito kasalanan. Kasi nga 'di ba, may kasabihan na ang mga babae ay laging tama, 'di ba? Kaya kapag ang lalaki ay napakabait, talagang ayaw niya na magkaproblema kayo bilang magkarelasyon, inaako na lang niya yung mga kung anong pagkakamali sa kanya man yan or sa iyo para wala ng mga maraming pag-uusapan o problema. At para maging matiwasay, maging maayos, hahayaan na lang niya yung pride niya. Di bali nang siya na ang tawaging mali, basta lang maging maayos kayo. O di ba? Di ba? Yun naman ang gusto ninyo eh. Lagi kayong tama. So, kapag ganyan ang lalaki, check na yan. Okay? Number 3, binibigay lahat ang sahod. Swerte mo. Kapag magkarelasyon kayo, magpartner, at sa mga mag-asawa, kapag isinusurrender niya ang kanyang kita sa iyo, napakaswerte mo. Kasi hindi lahat ng lalaki ay ginagawa yan. Yung iba, hinahati yan. Yung iba, ibinibigay ang mas malaking portion, pero meron pa rin natitira sa kanila.
At ang pinakamasama ay yung walang ibinibigay. Siya ang may kontrol sa kaniyang pera. Kumbaga, kapag bibigyan ka ng pera, yun ay naka-budget. So similar ito doon sa una nating napag-usapan na kuripot, 'di ba? Kapag kuripot talaga ang lalaki, sigurado na pagdating sa sahod, pagdating sa kaperahan, hindi niya talaga 'yan ibibigay sa'yo. Madamot 'yan pagdating sa pera. At kapag sa umpisa pa lang at nakita mo na 'yan, huwag nang ituloy, okay? Pero meron kasing mga pagkakataon na kapag magkasintahan pa lang, hindi pa 'yan lumalabas. Siguro yung lalaki, ipinapakita niya yung mga talagang positibo sa kanya at kapag nagkatuluyan na kayo, kapag, kayo na, tsaka na lumalabas yung tunay na kulay at isa yung, ayaw ibigay ang sahod. So, masaklap 'yan para sa partner na babae kasi helpless siya, lalong-lalo na kapag wala namang trabaho o career yung babae. Kumbaga siya ang naiiwan sa bahay, siya ang talagang, nandoon para magluto, mga gawaing bahay, mag-ayos, mag-prepare sa lahat, sa mga anak, mga bata, lahat 'yun ay sa kanya. So, kapag, wala talagang finances 'yan, mahihirapan ang babae. So, ladies, kapag napansin mo na okey naman yung lalaki, nakikita mo na pagdating sa pera ay maalwan siya, maayos 'yan, okey? Check 'yan. Pero kapag tulad sa una kong example na kuripot, ekis na agad. Kasi pagdating sa future niyo, nganga ang magiging, papel mo pagdating sa usaping finances. Otherwise, magtrabaho ka, ituloy mo yung career mo para magkaroon ka ng sarili mong pera or pinagkakakitaan. Number 4, ang lalaki na nag-a-adjust para sa'yo. So, alam niyo, hindi mo na kailangang mag-adjust, okay? Kasi ang lalaki na nagmamahal, gagawin niya ang lahat para lang mapasaya ka, para hindi ka mamroblema. So, sa mga pagkakataon na kailangan na dapat kayong dalawa ay magsasalubong or magpapakitaan ng mga concerns sa mga bagay-bagay or sa inyong dalawa, huwag mo nang masyadong seryosohin 'yan. Kasi yung lalaki na 'yan, mag-a-adjust 'yan para sa'yo. Kapag mahal na mahal ka niyan, gagawin niya ang lahat para ikaw ay hindi na mahihirapan. Kasi kapag nakikita ka ng lalaki na ikaw ay masaya, masaya na rin siya. Kahit ba medyo may konting, hinagpis ng kanyang kalooban dahil siya lang lagi ang nag-a-adjust at ikaw naman diyan ay medyo umaabuso na, okey lang sa kanya 'yun. Mag-adjust siya ng mag-adjust para sa iyo, okey? At ikaw, relax ka lang diyan, okey? Kasi mahal ka niyan, ayaw ka niyang nahihirapan. Number 5, sunod-sunuran sa mga utos mo. Ladies, kapag, nakita mo na ang lalaki ay mabait, siya ay faithful sa'yo, sinusunod ang mga sinasabi mo, ginagawa ang lahat para masaya ka, para lagi kang nakangiti, at para hindi ka na nahihirapan, okey? Kapag naging kayo, siya na ang tagahugas ng plato, tagalaba, tagalinis ng bahay, siya na ang magplaplantsa. At ikaw relax ka lang, chill ka lang diyan, hayaan mo na siya na gawin yung mga gawaing bahay. Kapag galing yan sa trabaho, magluluto rin yan, okey? Kahit gutom siya, pagod, okey lang sa kanya kasi mahal na mahal ka niyan, Gusto niya na hain ka niyan, gusto niya na pagsilbihan ka, ayaw niya na nahihirapan ka. Ganyan ang lalaki na tunay na nagmamahal. Medyo lumalabas na yung pagiging Tanjay, okey? Tanga. So ladies, ito ang mga katangian, traits ng isang lalaki na dapat mong piliin. Kapag nakachamba ka ng ganitong lalaki, swerte mo. Tsamba talaga. Kasi bihira ang ganitong lalaki. Okay? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.